So makikita natin, tumawa? Is that a last laugh mentality? Last lap mentality ng putang ina. Saan mo na naman kinukuha yung mga pinagsasasabi mo inutil ka? Putang ina to, bobo talaga. Ay nako, Claire Castro. Utang ina, isa ka talagang lihiti mo talaga ang pagka-inutil ng utak mo. Tayo na dapat yung utak mo, i-donate mo na lang. Oo, kasi hindi na gumagana yan. Kakapanood lang natin. Sabi kay Inday, wala na ba kayo ibang tanong? Oh, ma'am, ano pong masasabi ninyo doon sa bali-balita na may sakit daw si Bongbong? Nakita niyo yung mukha ni Inday, tumawa ba siya? Sabi ni Inday, good luck sa kanya. Tapos nag-smile. Tapos umalis na. Ang tumawa, yung mainstream media, hindi naman si Inday Sara. Putang ina, anong iniiyak mo, Claire? Kung nalulungkot ka na may sakit si Bongbong, dahil alam mo na tapos na ang kabuhayan mo pag nawala si Bongbong. Kaya alalang-alala ka. Wala nga paki si Inday. Anong magagawa mo? Anong gusto mo, maglupasay si Inday na may sakit si Bongbong? Buong Pilipinas nagbubunyi na may sakit yung tao. Inamin mo na may sakit yung tao. Puta, imbis kaawaan. Pinagbubunyi pa ng mga Pilipino. Pinapanalangin nga sana huling gabi niya na ngayon eh. Bakit na naman si Inday na naman ang may kasalanan? Itinanong lang naman siya ng mainstream media kung anong masasabi niya. Anong gusto mo sabihin niya? Bongbong, magpagaling ka. Kung nasan ka man, yan tumbong mo, paganahin mo. O sana bukas, makatai ka na ng maayos. Pwede ba naman sabihin ni Inday yun? Hindi naman siya doktor. Hindi naman sila close. Hindi naman sila magkaibigan. Anong gusto mo? Anong ini-expect mo na isasagot ni Inday doon sa tanong na, ma'am, meron daw pong sakit si Bongbong. Anong masasabi mo? Get well soon? Magandang araw, Banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan, at pabubulain na naman natin ang mga bibig. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo. At ay balumbalunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga kupal animal, mga bisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, putok sa buo, hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, mga mangkukulam, masasamang espiritu, halangang kaluluwa, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman mga bossing? O ano na? Ano na ang mga balitang kumakalat? O di ba? Sabi ko sa inyo eh. O di ba hindi tayo nagkamali ng pagdududa? O sabi ko naman sa inyo, di ba? Yung mga sabik na sabik. Yung mga sabik na sabik dyan na sumakabilang impyerno na yung mga pinagdarasal nyong mga matay. O biglan na buhay. Matagal pa yan. Matagal pa buhay niyan. Huwag kayo mag-alala. O huwag kayo malungkot kasi kayo dasal kayo ng dasal, ayan tuloy. O di ba lumabas bigla? O ayun lang ang masama. O paglabas niya, wala na, balik ulit sa flood control. Tai na yan. Na-pressure sila eh. Oo, na-pressure sila mga bossing. Sabi ko naman sa inyo, patibong yan. Di ba? Pinibilag na natin nung nakaraan. Patibong yan. O, kunyari, biglang biglang hindi sila papayag, nakakalat ang mga fake news. Hindi sila papayag na ganito, magsasampa sila ng demanda. O, hindi ba? Totoo yung ating sinasabi sa inyo. Kalma lang kasi. Well, naiintindihan ko naman. Actually, it should be a wake-up call sa administrasyon. Oh, hindi ba? Kumalat nung mga nakaraan ang bali-balita na ano na daw, na may malala daw sakit, may stage 4 cancer daw, mamamatay na daw, may mga balita pa namatay. Nasa St. Luke's daw, sa South Wing, West Wing, kung ano-ano pa, may room number pang ibinigay. Oh, di ba? So sabi nga, pagkalat ng fake news. Oh, sabi nila, kumakalat daw yung fake news. Hindi. Oo, ako ang nakikita ko ron, kung ako pamilya nung napapabalitang may cancer na stage 4. Tapos nakikita ko yung tao parang tuwan-tuwa pa, yung tao parang nagbubunyi, yung tao parang, alam mo yun, hindi siya hinahanap dahil namimiss siya. Hinahanap siya dahil kung totoong dedo na siya, baka sakaling mapalitan na siya. Alam mo yun? Hindi ba? Kaya galit na galit sila kasi ine-expect nila, sinubukan nila wag ka nga mawala ka nga ng saglit. Tingnan nga natin kung mamimiss ka. Puchaya, hinahanap siya ng mga Pilipino. Yun nga lang, hinahanap siya para palitan.
Hindi siya hinahanap dahil namimiss siya. Hindi siya hinahanap dahil maganda ang nagagawa niya sa bayang Pilipinas. Hindi siya hinahanap dahil siya ay importante sa Pilipinas. Hindi siya hinahanap dahil mahal siya ng mga Pilipino. Hinahanap siya kasi baka totoo yung balita na may malalang sakit nga, baka tumigil na sa paghinga, napagod na siguro. Hinahanap siya kasi nga gusto na siyang mawala. Sabi nga nila, nasan ba? Kung wala na, palitan na. Daming problema ng Pilipinas eh. Oo, nawawala. Imaginein mo ilang araw nawala pagkatapos ng bakasyon, haba ng bakasyon, yung bakasyong grande. Ano yan? Nawawala ng matagal? Dapat pagka leader ka ng bayan, hindi ka nawawala ng matagal. Presidente ka ng isang buong 6 na taon eh. Dapat 6 na taon kang available. So kung halimbawa man, wala nga talagang sakit, nawawala ilang araw o matapos ang linggo ng pagkabuhay, hindi pa nabubuhay. Panibagong linggo na naman ba? Halos 2 linggo na wala. Ano yan? Tapos pagka biglang umalis agad, hindi pa nagpapakita ng matagal. Umalis na naman, pumunta na naman daw sa Japan. Sarap buhay, hayahay. Ayop yan. Hindi ba kung ako pamilya ni presidente, napapabalita na may cancer siya o imbis na kaawaan siya ng tao, magdasal lang mga tao. O hindi ba, tinan mo si Pangulong Duterte nasa abroad, nasa may Hague. Kita mo tuloy-tuloy ang pagdadasal ng tao sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagpunta ng mga tao diyan sa The Hague para makisamahan siya. 1 taon mahigit na siyang sinasamahan diyan ha. Bagamat wala sila sa loob, nasa labas sila, makikita mo yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte at kay Pangulong Duterte. Araw-araw kapag ka may bumibisita dyan na Duterte, family Duterte dyan sa The Hague, araw-araw din nilang sinasalubong, araw-araw nilang tinatanong, kamusta na si tatay? Parang tinanong lang kahapon, kamusta na si tatay? Tapos ngayon, kamusta ulit si tatay? Alam mo yun, hinahanap nila si Pangulong Duterte dahil miss na miss nila. Hinahanap nila si Pangulong Duterte dahil mahal na mahal nila. Hinahanap nila si Pangulong Duterte kasi napakagaling niya at naniniwala ang maraming Pilipino sa kanya. Dito kay Bongbong, mantakin mo, hinahanap siya. Nagbabaka sakali ang mga Pilipino na baka sakaling namatay na. Masasaktan ako kung ako anak, kung ako pamilya, masasaktan ako. Kasi ibig sabihin, gustong-gusto na ng mga kababayan natin na talagang mawala na yan. Hindi na nila kayang antayin yung 2020. Akala ko ba magaling na presidente yan? Akala ko ba mahusay na pangulo yan? Bakit nagdadasal yung mga Pilipino at tila mo tuwan-tuwa pa yung mga Pilipino na nalaman na may sakit daw di umano? Hindi kumpirmado yan ha. Hindi natin makukumpirma yung sakit na yan hanggat hindi naglalabas ng medical bulletin yung grupo ni Pangulo. Hindi rin natin malalaman kung hindi addict yan, kung hindi maglalabas ng negative drug test result ang Pangulo. So lahat yan, spekulasyon. Pero alam mo minsan, when people are speculating, alam nyo, pag ang tao ay nag-i-speculate, ibig sabihin, yun yung gusto nilang mangyari. Nako, baka patay na. Nako, may sakit daw. Nako, may ganyan. Alam mo yun yung excitement ng tao sa sobrang loko-loko ng presidente na yan. Sa sobrang walang nagawa yung presidente na yan, sa sobrang salot ng presidente na yan, mantakin mo ang mga tao, pinagdadasal, pinapanalangin na mamatay na siya. Napakasama mo ng tao para ipanalangin na mamatay ka. Kasi yung iba, sabi nila, hindi, dapat mabuhay pa ng matagal yan para kung mamimirisi yan, yung yawa na yan. Kung makakarma yan, gusto namin mas matagal niyang paghirapan yung karma. Kaya lang, napakamatiisin ng tao willing silang gawin yan para lang talagang makapaghiganti sila. Di naman nila kayang ilagay ang batas sa mga kamay nila. Di naman nila kayang sugurin yan para gawa ng masama. Wala namang may capability at kapasidad sa mga Pilipino na gawin yan dahil nasa kanila kapangyarihan. Magrarally ka, i-disperse ka. Di ba? Kokomentaryo ka, i-demanda ka. Ganyan ang style nila ngayon. So ngayon, mga bossing, yung mga tao, instead of dumaan doon sa marangal na paraan para ireklamo ito, patalsikin ito, nagdadasal na lang sila. Alam mo, wala na silang hustisya sa lupa. Wala na silang hustisyang inaasahan sa lupa. Yung hustisya na hinihingi nila, shortcut na. Talagang sa Panginoon na talaga kaagad yung kanilang hiling kasi alam nila, wala nang pagbabago yan. Hindi na yan magbabago, di na yan magtatrabaho ng maayos. Ang problema ng bayang Pilipinas, palaki ng palaki, palala ng palala.
Dahil wala talagang sense of leadership yan. Oo, hindi yan tatay ng tahanan. Yan yung kumbaga, yan yung tatay ng tahanan na walang kakwenta-kwenta. Oo, may mga kilala kayong ganyang ama ng tahanan na habang naghihirap yung pamilya, nakikipag-inuman. Habang walang makain yung mga anak, walang baon, nagtotong eats pa. Nakikipagpustahan pa sa basketballan. Uuwi, lasing, maghahanap pa ng ulam. Tapos ang matindi, ang dami pang demand niyan. Tas outing ng outing pa yan. Kapag hiningan mo, galit pa. Ganyan yung ugali na sinasalamin ng Pangulo ng Pilipinas. O masaya pa ba tayo? Hindi na. Nakita mo naman yung tao, di ba? Nananalangin na mamatay siya na parang kalat na kalat sa social media na wala na daw kasi kesyo AI yung ganito, kesyo green screen, kesyo ganyan. Ako naman naniniwala, matagal ang buhay niyan kasi demonyo yan eh. Naniniwala ako sa kasabihan na ang masamang damo mamatagal mamatay. Hindi ito masamang damo. Hindi ito basta masamang damo lang. O yung masamang damo, nilagpasan niya ng milya-milya, mas malala siya sa masamang damo. Kaya naniniwala ako sa sobrang samang damo nito, baka umabot na mga 700 ang edad nito. Di ba? Oh, so kung ako malulungkot ako, kung ako supporter ni Bongbong Marcos, talagang bubula ang bibig ko. O kita mo, lumabas siya. O ano na ngayon, mga DDS? Ano na ngayon? O buhay pa. O ano naman? O okay nga yun, nabuhay pa para araw-araw mabanatan pa rin namin siya Maganda nga yan, nabuhay pa di ba? Para malaman natin kung kaya niya bang solusyonan itong problema natin na alam naman nating hindi. Para araw-araw na nagpapa-interview na utal-utal, bubulol-bulol, di meron pa tayong i-content, di ba? Tuwan-tuwa nga kami. Ayaw pa namin mamatay yan. Mas gusto namin na siya, na kompletuhin niya yung legasiya niya. Yung legasiya niya, di ba nakita nyo na nakaraan dyan sa may Supreme Court, lumabas yung dyan sa oral argument na sa lahat ng mga presidente, siya ang may pinakamaraming mga unprogrammed funds at program appropriations. Siya ang may pinakamaraming insertion sa loob lamang ng 3 taon. Sa loob lang ng 3 taon, lahat ng mga presidente na nagdaan, tinalo niya sa sobrang dami ng insertion. Paano nila ipaliliwanag yan? Tsaka kinabahan lang yan. Kinabahan lang yung mga loyalista. Kasi, syempre, pag wala na yung amo nila, wala na silang pagtatanggol. Baka wala na silang bayad. Wala na silang sweldo. Yung mga kakarampot na mga barya-baryang sweldo nila, ng mga patay gutom yung mga yan. Oo, kinabahan sila, mawawala na. Nandiyan pa pala. Tuloy ang propaganda. Pero kayo mag-alala. Wala na yan. Oo, Diyos ko naman. Wala na yan. Ilang taon na lang. 2 taon na lang ang aantayin natin. Di pa kayo makapag-antay. Patience is a virtue. Oo, hindi ba? Maganda rin naman na mairaos niya itong hanggang 2028. Tapos, kung ano yung ginawa niya sa mga kababayan natin, kung ano yung ginawa niya sa mga tinraidor niya, na mga nakatulong sa kanya para mailuklok siya sa kapangyarihan, malay mo, 10 ulit yung dadanasin niyang hirap, di ba? Okay lang yan. Huwag kayo masyadong malungkot, ayos yan. Para at least makita natin at talagang maidiin pa. Baka sakaling hindi pa sapat yung 4 na taon na pagpapakita niya ng kadimonyohan niya, dagdagan niya pa ng 2. Hindi ba di mas lalo tayong magagalit, mas lalo mag-aalab ang damdamin natin, wala nang Marcos hanggang sa kadunuduluhan ng ninuno ng mga yan na pwedeng manalo sa national position. Di ba? Sinabi ko naman sa inyo, patibong yan Patibong yan. Ginagawa nila yan para mailihis mga bossing sa totoong issue ng bayan, which is yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pinag-uusapan na nga dyan sa Supreme Court. Nakikita ninyo, hindi ba? Tahimik sila kay Baligod. Bakit? Ang daming nilalabas ni Levy Baligod na mga videos. Nung una, picture lang, di ba? Ang yabang-yabang nila, kesyo ganito, yung date ganyan, putik yan. Naglabas si Levy Baligod ng mga videos na nagbibilang ng maleta, nagsasampa ng maleta sa helicopter, yung helicopter na yung may numero sa buntot, tapos ibinababa sa helicopter papunta sa mga armored vehicles. Pera nyo yan. Bakit hindi nyo binabalita? Ayan. Alam nila kasi nalalabas na yan. Alam nila na matindi yung hawak at hindi nila, alam ninyo, for how many weeks, for how many months, sinusubukan nilang ahasin yung mga 18 Marines. Sinusubukan nila na yung mga yan, pasukin, i-penetrate, takutin yung pamilya para hindi na magsalita at hindi na tumistigo kasi pressured na si Ping Lacson. Hindi na makapagsalita si Ping Lacson ngayon, hindi na siya makapag-statement. Bakit?
Kasi magi-statement ka, puro ka salita yung mga ebidensya ng 18 Marines, palakas ng palakas. O Diyos ko, gumagalaw na. Dati picture lang, ngayon kumikilos na. Sa susunod diyan, lalabas na yung mga text messages. Lalabas na yung mga recorded phone calls. Kasi lumalabas na yung mga audio recording nagsasalita si Zaldico. Tapos binibigyan ng instruction o nakikipagtalo doon sa Yusek na Bersamin. Hindi ba? Marami pa yan kasi tinanong namin si Levy Baligod nung na-interview namin yan. Sabi namin, Sir Attorney Levy, yan lang ba yung hinahawakan nyo? Natawa siya syempre, ipakikita mo muna yung pinakamahina mong bala. Kumbaga yung baby rocket, yun ang ipakikita mo. Tapos titingnan mo kung paano sila magre-react. Tapos kapag nag-react sila, maglalabas ka ulit, magre-react sila, maglalabas. Palakas ng palakas. Dating 5-star lang yung paputok ni Levy Baligod, palakas na ng palakas hanggang sa nagiging atomic bomb na. Yan ngayon yung gusto ng administrasyon na i-water down. Kaya kung ano-ano yung mga issue na nilalabas nila, kesyo maglalabas sila ng mga throwback pictures para i-bait kayo. Para talagang kumalat yung na nawawala na. Kita mo, kung totoo na buhay pa yan at totoo na hindi na ospital yan. O sino yung pinuntahan ng sandamukal na mga pulis dyan sa St. Luke's nung nakaraan? Sino yun? Sinong pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ang kayang magpapunta ng sandamukal na mga pulis dyan sa St. Luke's? Wala namang kriminal dyan. Hindi ba? Doon ka magtataka. Dyan mo makikita na talagang ginagawa nila ito para malihis ang inyong mga atensyon. Kaya lang, na-pressure na din sila. Bakit? Na-pressure na sila kasi yung mga tao, talagang sila na mismo yung mga nag-iimbestiga. Yung nasabi na sa St. Luke's, may nagpunta kagad ng mga vlogger sa St. Luke's. May nagpunta sa St. Luke's dyan sa may BGC. Talagang hinahanap nila kung buhay pa talaga. Hindi ba? Ngayon, sa sobrang lala na ng sitwasyon, ano yung mga sumunod na ginagawa ng administrasyon? Putang ina, si Boying tuloy. Si John Vic Rimulya, muntik na daw mahuli si Atong ang anak ng tinapay. Hindi mo nahuli, pinagyayabang mo. Bobo ka, pinagyayabang mo yan. Okay man sana kung nahuli namin. Nahuli na namin. Ayan, pwede nang ipagyabang. Pero putragis yan, muntik mo lang mahuli, pinagyabang mo na. Tapos ngayon meron pa silang pautot na Oplan Galugad. May Oplan Galugad silang pautot na bawal na daw yung ganito, bawal na yung ganyan, bawal na yung ganyan. Tapos nagpupunta sila sa mga iski-iskinita para maghanap ng mga mahuhuli nila. Bakit? Bakit kayo pumupunta sa iskinita? Pupunta lang kayo dyan sa Congress, ang dami nyong mahuhuli dyan. Pakikinggan nyo lang yung sinasabi ng 18 Marines, ang dami nyong mahuhuli dyan. Bakit kailangan nyo pa magpunta sa mga iskinita? Hindi ba? Tapos sabi nila, hindi daw yan anti-poor. Paano hindi anti-poor yan kung di ba kayo mga gago? Pumupunta kayo sa mga iskinita, may mayaman ba nakatira sa iskinita? Kung hindi anti-poor yan, dapat sa Forbes Park, sa Ayala Alabang, nagkakandak din kayo ng Oplan Galugad. Tarantado pala kayo so ano yan, patibong lang nila yan, mga bossing. Ako naniniwala, nung una pa sinabi ko na sa inyo yan. Tayo, sa social media, di tayo nagpo-post nang nagbibigay tayo nagre-react. May nakita tayong ganun. Ako kasi, para sa akin pagpatay, patay. Kung patay yan. Wala na magagawa. Sabi ko nga, hindi nila kayang itago yan kung totoong patay yan. Hindi nila kayang itago, hindi nila kayang hanapan ng yan. Hindi nila kayang hanapan ng double yan sa loob ng mahabang panahon. Saglit lang, mabibisto at mabibisto yan kung totoong patay yan. Pero ako, I believe, hindi pa patay yan. Masamanda mo yan. Matagal mamatayan, tsaka gagawin nila ang lahat para mapahaba buhay niyan. Maniwala kayo. Gagawin nila lahat para mapahaba ang buhay niyan. Kasi kapag ngayon namatay yan, before 2028, yari, automatic si Inday Sara ang presidente natin. At iniiwasan nila yun. Di bali nang mamatay yan sa 2029, wag lang ngayong 2026, 2027. Kasi automatic, pag nangyari yan, si Inday Sara ang presidente, yari. Pag naging presidente si Inday Sara, puta, maniwala kayo. Maniwala kayo, mauubos talaga lahat ng masasamang loob sa Pilipinas. Mas matindi yan kaysa kay Pangulong Duterte. So ano na natin yan, move on na tayo diyan. Sa inaasar na nga asar yung mga yung mga taga-kabilang bakod na fake news. Hindi naman fake news 'yun. Wala naman nagsabing patay na hindi ba? Ang sinabi nila baka patay na, mukhang patay na kasi hindi na nagpapakita. Pero hindi natin sure
Kung hanggang kailan buhay yan, o kaya kayong mga nagbubunyi na buhay yan, o siguraduhin nyo na aabot ng 2028 yan. Kasi napakasaklap kung hindi umabot ng 2028 yan, mahihirap pa naman kayo, wala kayong pamasahe papunta sa ibang bansa para magtago kayo. O paano na? Hindi naman kayo pwede maging Duterte supporter. Kasi markado kayong lahat, bababuyin kayo. So okay na yun. Wag nyo na masyadong iniisip yun, ha. Mga bossing, yung mga ano na yan, yung mga cancer. Focus tayo sa totoong issue ng pamahalaan natin. At ngayon nga, syempre, mang-aasar lang tayo ng konti, bahagya lang. Mang-asar tayo ng bahagya, mga bossing. Kasi si Inday Sara, marami na naman pinaiyak. May pinaiyak na naman si Inday Sara dahil nung araw ng kagitingan nung Huwebes, kahapon po yan, kasi Biyernes ngayon eh. Sabado na. Kaso nung Huwebes, araw ng kagitingan, Day of Valor, si Inday Sara ay bumalik ng Davao para pasinayaan yung isang mahalagang okasyon sa bayang Pilipinas dahil kine-commemorate yung tapang ng ng mga ninuno natin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa mga Kastila, yan. So nandiyan dyan si Inday Sara para pasinayaan yan at nakita nyo naman, presko, nakita nyo yung energy secretary natin si Roque, mukha ng merong 50 apo. Biglang nagsitandaan, yung mga cabinet secretary ni Bongbong. Hirap kasi maging cabinet secretary ka tapos walang direksyon. Ang hirap na kaya nagmumukhang tanga yan sila Roque at kung sino-sino pa. Kahit yan si Gatchalian kaya nagmumukhang tanga rin sa kanyang pagbibigay ng ayuda kasi wala naman talagang direksyon, wala namang binibigay na utos yung presidente. Bahala sila sa buhay nila, kanya-kanya, kaya labo-labo. Kita naman ng Inday Sara natin. Lahat bumabanat dyan. Bumabanat ang mga senador, mga congressman, mga makakaliwa, lahat. Pero kitang-kita nyo naman presko, di ba? Unbothered. Ayan. Kaya pakinggan natin yung kanyang mga pang-uurat. Ang galing talaga nito ni Inday Sara. Minsan nang magsalita, bumubula ang bibig ng mga taga-Malacanang. Nagbigay lang siya ng mga ilang salita patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas, nagsipag-iyakan na sila. Inday, ano ba masasabi mo dito sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas? Panoorin natin 'tong mga bossing at sabay-sabay nating tawanan. Etong mga bumubula ang bibig ngayon na mga tagapagtanggol ng pinakatangang presidente sa buong mundo. Pasok? Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ma'am, with regards sa itong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nung sakripisyo itong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice. Yan, nagsalita si Inday Sara dahil ang pinag-uusapan dito yung katapangan ng mga war veteran. So, saan nangyayari ngayon sa bayan natin Pilipinas? Sa tingin ba ninyo, yung mga sakripisyo nung mga namatay na mga lumaban sa katiwalian, lumaban sa mga mananakop, lumaban sa mga Hapon, sa mga Amerikano nung panahon na sinasakop tayo. Sa tingin ba ninyo, sa nangyayari ngayon, yung mga namatay, nagsakripisyo ng buhay, sa tingin nyo masaya sila? Yung mga buhay ngayon na nandiyan pa, sa tingin nyo masaya sila sa nangyayari sa atin? Di ba? Tingnan mo, yung mga nanakop sa atin, yung mga bumalahura sa atin, sumakop sa bayang Pilipinas, yun ang kinakampihan natin ngayon. Amerikano, di ba? Mga Hapon. Although yung Hapon, wala naman silang interest sa Pilipinas, pero mainly yung mga Amerikano. Interest ng mga Amerikano, samantalang ang daming pinatay ng mga Amerikano nung panahon, ang daming mga Pilipino ang pinatay ng mga yan. Hindi ba? Ang galing-galing nga ni Pangulong Duterte kasi hindi niya nakalimutan yung mga krimen na ginawa ng Amerika sa bayang Pilipinas. Meron silang ninakaw ng mga kampana sa atin, the Balanggiga Bell. Grabe daw yun. Yung pagkuha nila doon sa Balanggiga Bell na yun, ang dami daw nilang minasakir na kung saan nandiyan yung mga kampana na yan, yung mga tao dyan minasakir daw nila. Hindi nakalimutan ni Pangulong Duterte yun. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Binawi niya yung mga kampana na yun at nabawi niya yung 2 kampana yun. So tinuligsa ni Pangulo, yan. 'Di ba? So si Pangulong Duterte, nung siya ay presidente, nagbigay siya ng pugay sa lahat ng mga nagsasakripisyo sa bayan. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang foreign policy ni Pangulong Duterte is Filipino first policy.
Wala siyang pakialam sa interes ng Amerika, interes ng China, interes ng Japan at kung sino-sino pa. May pakialam si Pangulong Duterte saan? Sa interes ng mga Pilipino. Kaya anong ginawa ni Pangulong Duterte? Minamaliit tayo ng Amerikano, hinahawakan tayo ng Amerikano sa leeg. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Tinabla niya yung mga Amerikano. Nagalit ang Amerikano. Sabi ng Amerikano, hindi ko kayo bibigyan ng armas. Sabi ni Pangulong Duterte, di wag. Ulul. Kung ayaw mo, wag mo. Tanggalin niyang Visiting Forces Agreement. Kayo lang naman na natututo sa amin. Wala naman kami natututunan sa mga itinuturo nyo. Mantakin mo, ituturo sa atin ng Amerika dyan sa mga sa Visiting Forces Agreement kung paano gumamit ng mga high-tech na gamit. Wala naman tayo nun. Buti sana kung binibigyan nila tayo nun. Ang ginagawa nila, nag-Visiting Forces Agreement, tapos balikatan exercises. Tapos pinapagamit nila yung mga Pilipino ng mga high-tech na mga barel, high-tech na mga kung ano-anong mga gamit pandigma. Tapos, syempre, sasabihin nilang ganda, no? Ganda. Bili kayo. Bili kayo para magkaroon kayo. Naturuan na namin kayo kung paano gumamit para magkaroon kayo ng gamit, bumili kayo. Hindi naman sila nagbibigay sa atin ng gamit. Pag umalis man sila, dala-dala naman nila yung mga gamit na pinahiram nila sa atin. So sila lang ang nakikinabang sa atin kasi bibili tayo ng gamit or kung hindi man, nakikinabang sila sa survival natin, yung ating survival expertise. Kasi yung mga Pilipino, yung mga sundalo natin, sanay yan sa bundok talaga. Kahit 2 linggo, meron nga silang tinatawag na Hell Week. Ibig sabihin, 1 buong linggo silang hindi matutulog. Mag-o-operate lang sila. Ganyan kagaling yung mga sundalo natin. So sila matututo sila sa atin ng survival. Tapos tayo, matututo sa kanila ng mga high-tech na mga gamit. Tapos wala naman tayo nun. So sabi ni Pangulong Duterte, tanggalin na yan, Visiting Forces Agreement. Kung gusto nila, magbayad sila sa atin kasi natututo sila sa atin nagmatigas si Pangulong Duterte, ganun hindi mo ako bebentahan ng armas, binabayaran ko naman yan. Dito ako pupunta sa China. Dito ako pupunta sa Russia. Anong ginawa ng Amerika? Di sabi, hindi na, bati na tayo. Bati na tayo, wag na, sorry na. Diba? Ganun si Pangulong Duterte, ayaw mo sa akin. May mga iba pang tao dyan. Di friends to all, yun ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Kaibigan mo lahat, di mo naman kailangang awayin Kung makakatulong sa'yo, bakit mo aawayin? Walang-wala ka na, ikaw pa yung mayabang. Wala kang capability na makipaggera, ikaw pa yung pinakamatapang manghamon. Wala kang capability para anong tawag dito sa pagdating sa ekonomiya. Umaasa ka man sa labas. Ikaw ang numero 1 importer. 'Di ba? Importer, tayo ang bumibili, hindi tayo ang nag-i-export. Tapos magyayabang ka. Karamihan ng mga dito, ginagamit nyo rito nanggagaling sa bansa namin tapos yayabangan mo ko. Karamihan ng mga ibinibenta mo, binibili ko, tapos yayabangan mo ko. Di ba? Yun ang masama rito kasi sa atin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Sabi niya, kaibigan ko lahat yan. Amerika, kung gusto mo maipagkaibigan sa akin, pumila ka. Kasi nakikipagkaibigan sa akin China, nakikipagkaibigan yung Russia, gusto mo rin maipagkaibigan, di good. Bakit ko kailangang awayin yung China dahil kaaway mo? Bakit ko kailangang awayin yung Russia dahil kaaway mo? Buti sana kung visa-free kami sa inyo. Hindi naman. Hindi ba? Ganyan kagaling ang mga Duterte. Kaya ito sinasabi ni Inday Sara, nasayang talaga yung mga sinakripisyo ng mga bayani natin na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ganito lang ang ginagawa ng mga taga-gobyerno ngayon. Yan ang nire-reaksyonan ni Inday. Especially ma'am, kanisa to ang mga kabatanunan po. Okay. Napakahalaga ng ating commemoration ng Araw ng Kagitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurhensiya. Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon. Katulad niyan, ang dami mga Pilipinong sundalo, intel operatives, ang nagbuwis ng buhay para labanan at ihinto na yung insurhensya. Isa kasi sa problema ng Pilipinas, yung insurgency, yung NPA, yung CPP, yung mga
sumusunog ng mga cell sites, ng mga construction na equipment. Salot yan sa bayang Pilipinas. Ang dami nang namatay sa ambush ng mga kasundaluhan at kapulisan. Sa operations, ang dami na ring mga nagbuwis ng buhay. Ilang taon na yung insurhensya sa atin. Sa buong mundo, tayo ang may pinakamatagal na insurgency. Sa buong mundo to ha. Research nyo. Oo. Ang insurgency sa atin, tila mo, more than 50 years old na yata o 50 anyos na. Napakatagal na hindi natin mapatay-patay. Hindi natin maubos-ubos. Ang dami nang nagbuwis ng buhay sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga asawa, anak, mga manugang na mga sundalo, dami ng mga nangamatay. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, halos mauubos na yan, biglang nakipagkasundo itong gobyerno. Biglang nakipag-ceasefire yata talaga itong gobyerno at nakipagkasundo. Kita mo, buhay na buhay. Nung mga nakaraan lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, meron kang mga nakikita na mga nangangamatay na mga estudyante? Wala masyado, matindi ang operasyon noon. Kaya dahil sa tindi ng operasyon, sa tindi ng pressure ng gobyerno sa mga makakaliwa, yung mga makakaliwa, napilitan na silang maglapag ng armas at bumaba na sa kabundukan. Ang dami nating surrenderies noon. Ngayon, ganyan din ang nangyari sa Tokhang, mga bossing. Dahil nga matindi na ang pressure ng gobyerno sa mga durugista sa Pilipinas, nagkusa na silang sumuko at nagpakulong at nagparehab. Kesa manlaban sila at maging malamig na bangkay sila. Hindi ba? Yan yung magagandang naidulot ng mga nagawa nung mga nakaraang administrasyon. Ngayong administrasyon na to, tingnan mo. Marami na bang mga sumuko ngayong administrasyon na to na mga adik? Marami. Puno ba yung mga city jail natin ng mga na may kaso ng droga? Wala. Walang nahuhuli. Maraming nahuhuling drugs pero walang nahuhuling mga nagdodroga at saka ng mga drug lord. Oo, legit yan. Tingnan ninyo, alitagtag, di ba? Sa history ng buong Pilipinas, ngayong panahon na ito, nakahuli ng tone-tonelada, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Oo, samantalang, yung makahuli ka lang ng 1 tonelada, sa buong history ng Pilipinas, yan na yung pinakamarami. Sa administrasyon ngayon, tone-tonelada, tuloy-tuloy. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Bakit? Walang supply. Walang supply nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil sa pressure ng gobyerno, dahil sa political will ng gobyerno para tugunan ang problema natin sa droga, anong ginawa ng mga adik? Di ba? Yung mga kapitbahay yung adik, it's either umalis sila sa lugar ninyo na ngayon nagsibalikan na, or sumuko sila, isubmit nila yung sarili nila at magpa-drug test sila ng kusa. Tama? Ganyan din sa mga insurgencies, sa mga NPA. Dahil sa tindi ng political will ng gobyerno para wakasan ang insurhensya sa Pilipinas, anong ginawa ng mga rebelde? Bumalik sila. Tapos si Pangulong Duterte, binigyan sila ng bagong simula. Ang problema, walang continuity. So baka ngayon, yung mga binigyan ni Pangulong Duterte ng bagong simula, baka nagsibalik na naman dyan. Kita ninyo, nung nakaraan, ilang mga estudyante na yung mga nakikitang patay, ilang mga estudyante na yung mga nahuhuli na inaabandon na ng mga kasamahan nila. Galing na ito sa mga mayayamang universidad, ha? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, lipana na naman yan sila. Ngayon sinasabi ni Inday na nasayang yung pagod ng mga militar, ng mga retiradong matatapang na mga uniformado, nasayang yung effort. Bakit? Kasi mauubos na Putang ina niyan. Mauubos na. Tapos gusto mong i-expose si Mary Grace Piatos na nagbibigay ng impormasyon laban sa mga makakaliwa. So talagang ngayon makikita mo, dahil makikita mo nagsasalita si Ridon, aktivista, yung mga makabayan, aktivista, si Leila de Lima, di umano kamag-anak or tiyahin yan yung asawa ni Joma Sison. So kung makikita mo, lahat ng nagsasalita, puros mga anti-Duterte. At pag anti-Duterte, it's either addict yan, korap yan, o komunista yan. Ganun lang yan. Walang anti-Duterte na mabait kasi huwag nyo sabihin na si Pader anti-Duterte mabait. Hindi mabait yan si Pader. Maniwala kayo. Oo, kasi kung mabait yan si Pader, walang ibang gagawin yan kung hindi mangaral ng salita ng Panginoon. Oo, hindi niya aatakihin yung mga tao sa politika dahil hindi naman sila political. Ang trabaho ng mga ng mga spiritual na tao is yung ating spiritual state kailangan mapalakas pa nila.
Kumbaga, ang nilalabanan ng mga nasa politika, yung problema ng tao, ang nilalabanan ng mga relihiyon, simbahan, ay yung demonyo. Yan problema. Pucha yan. Yung demonyo, yun ang nagpapalamon sa kanila. So yan ang masama ngayon. Di ba? Tingnan ninyo sino mga nagagalit sa Duterte. Yan lang mga yan. Wala nang iba. Ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung faltering ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo. Mabigat yan. Mabigat yung binitawan ni Inday na yan. Saklaw ni Inday lahat insurgency. Tapos pati Bangsamoro, yung community dyan sa BARM, yung agawan ng kapangyarihan dyan, yung pakikialam ng pamahalaan natin sa BARM, yung pakikialam sa pera ng BARM. Nako, magiging malaking gulo yan. Pag sumabog yan, hindi natin yan mapipigilan, mga bossing. Alam ninyo, marami ako sana ikukwento tungkol sa BARM kung bakit hindi fit ang BARM sa klase ng gobyerno na meron tayo. Kasi mga dato-dato ang tao dyan, royalty ang mga tao dyan, may sarili silang batas. At yung mindset, kaugalian, batas ng Muslim, ng mga kapatid nating Muslim, lalo na yung mga sinauna pa na hanggang ngayon yun pa rin yung sinusunod nila, hindi akma sa sa ating form of government. Kaya nagkaroon sila ng sariling autonomy, 'di ba? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, 'di ba, yung BARM. Kaya nagkaroon ng BARM kasi nga kahit anong pilit natin, hindi talaga kakagatin or yayakapin ng Bangsamoro yung gobyerno natin. Because itong mga Bangsamoro na to, panahon pa ng Kastila, hindi yan sila nasakop ng mga Kastila. 'Di ba? Ang Kastila, Kristyanismo, hindi sila nasakop ng Kastila kasi nga talagang exact opposite yung paniniwala. At yung itinatag na republika, simula't simula pa, hindi talaga magfi-fit sa sa mga batas, sa pamahiin ng mga kapatid natin dyan sa BARM. Kaya sa tagal na panahon, nagkakaroon ng gulo dyan para magkaroon ng kapayapaan dyan. Na natin sila. Pabayaan na natin sila na gumawa ng sarili nilang batas, maghalal ng sarili nilang mga leader. Pilipinas pa rin sila, part pa rin sila ng Pilipinas, pero meron silang autonomy. Ganyan ang nangyari dyan. So ngayon, alam nito ni Inday na nagkakagulo na yan at it's a time bomb waiting to explode. It's a ticking time bomb, sabi nga nila. Na kung hindi mafo-focus yan, mapaprioritize yan, wala, sayang yung mga pinaghirapan nung mga dati pang mga nag-usap-usap na mga taga-gobyerno at saka taga-Bangsamoro para magkaroon ng kapayapaan dyan. Pag sumabog yan dyan, wala na naman. Ang Mindanao, wala na naman. Magiging magulo na naman. I-research niyo yan. Ang MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Argil from GMA. Sir Argil. Ma'am, good morning po. Ma'am, napapatuloy po na crisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am. Ano po yung dapat hakbang na gagawin pa ng pamahalaan kung maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Sa crisis ng langis, ma'am, ano pa dapat ang gawin ng ating pamahalaan kung maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan? Napakaganda nung tanong. Si Inday ba, ito lang question. Si Inday ba nagpunta diyan para magpa-interview? Si Inday ba nagkusa na pumunta diyan at nagbigay ng kanyang mga ng kanyang mga sinasabi niya? Voluntaryo ba niyang binigay yan? Pumunta siya dyan, hinarap niya yung media, nagtatanong yung media, sumasagot lang siya. Tinatanong siya ng media patungkol sa mga krisis na nangyayari ngayon. Anong sagot ni Inday Sara? Tulungan ang mga kababayan natin na ang ating Pangulo. Kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat... Ang tanong, ano po ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan para masolusyonan itong mga problema na ito? Kung ako si Inday Sara, sasagot ako, ganito ang dapat na gawin natin. Boom, 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 boom. Kung halimbawa sumagot si Inday Sara ng kung paano niya gagawin, kung siya presidente, ganito ko gagawin.
Kung halimbawa, nagsalita siya ng ganun, will it matter? Sa tingin ba ninyo gagawin ng gobyerno yan? Yung magiging suggestion niya. Hindi ba ang gagawin nila kay Inday Sara, ba may sinabi si Inday, hindi ba hahanapan nila yan ng butas? Sasabihin nila na wala talagang alam, hindi talaga pipwede. Hindi ba? Instead of, may idea pala si Inday, why not, kausapin natin siya. Total, wala talaga tayong alam, bobo tayo eh. O kung mayabang naman to si Inday at sinasabi niyang kaya niya, why not, kausapin natin si Inday. For the sake of the Filipino. Kaya lang, meron silang pride na inaalagaan. Ayaw nila na makakuha ng credit si Inday Sara. Kaya ngayon, kahit si Inday Sara, meron siyang suggestion, alam ni Inday na sasayangin lang niya yung laway niya kung ililay niya yung mga suggestion niya dahil hahanapan lang naman yun ng mali nung mga taga-gobyerno. Tama? O, so anong sagot ni Inday? Anong masasabi mo? Paano matutugunan itong mga problema na ito? O, anong sagot niya? Siguro dapat tanungin natin ng Pangulo. Ano ba yung mga ginagawa niya para matugunan ito? Kasi hindi siya yung tamang tao para mag-lay ng mga sagot patungkol sa issues na kinakaharap natin. Bakit? Hindi niya trabaho yun eh. Ang trabaho ng Vice Presidente, kung hihingan siya ng opinion, kung itong mga nagtatanong na ito, hindi media, kung yung Malacanang nagtatanong nito, baka sakaling sumagot siya. At kung talagang matino ang isip ng Malacanang, i-acknowledge nila or pag-aaralan nila yung sinasabi ni Inday Sara. Why? Mahirap sa Metro Manila. Mahirap sa Cebu. Mahirap sa kahit saang dako ng Pilipinas. Kakagaling ko lang sa Davao. Kanina lang ako bumalik ng Maynila. I've been in Davao for almost every month. Nandiyan ako sa Davao. At tumatagal ako sa Davao, hindi lang isang araw, 2 araw. Linggo ang tinatagal ko dyan. 1 linggo, mahigit 1 linggo. And masasabi ko talaga na iba talaga sa Davao. Alam ba ninyo na yung krisis, hindi mo masyadong feel sa Davao. Wala kang makikita sa Davao na sobrang dami ng namamalimos. Meron talagang mga namamalimos. Alam nyo ba dyan sa Davao, bawal eh. Pagka ikaw nga daw may namamalimos, nagbigay ka, huhulihin ka eh. Bawal na bawal yan dyan. Dyan sa Davao, walang vandalism. O walang mga nakasulat dyan sa namakibaka. O revolusyon ang solusyon. Walang mga ganun. Makikita mo, involved yung mga taga Davao City sa problem solving. Involved. Hindi lang talaga nila maiwasan yung pagtaas ng presyo ng bilihin at saka pagtaas ng presyo ng gasolina, pero may ginagawa yung local government para yung mga kababayan nila yung mga constituents nila ay hindi magwatak-watak at magrambulan. Parang meron silang plan in place para yung mga tao hindi masyadong mag-alala. Pag nagpunta ka sa Davao, hindi mo mararamdaman talaga na mahirap katulad dito. Makikita mo nabawasan din yung mga sasakyan. Pero ang LGU kasi marami silang mga libreng sakay dyan eh. So in terms of yung mga commuters, yung public transportation nila dyan sa Davao, maayos eh. Hindi katulad ng Metro Manila pero maayos. At saka meron silang mga bus dyan na libre. Bukod dun sa Bagong Pilipinas bus yung Love Bus, bukod dun, si Mayor Baste, gumawa siya ng bumili siya ng mga bus na 10 at madadagdagan pa daw yun ng 10 para para umikot at magbigay ng libreng transportasyon. Isa pa, inaano na nila, kino-convert na nila unti-unti dahil nakikita na nila itong problema na ito, hindi lang ngayon mauulit ito. Kaya ini-electrify na nila yung mobility nila diyan sa Davao City. Dito ba naiisip ba natin 'yan? Wala. 'Di ba? Nakikita mo nagwo-work talaga yung gobyerno dito sa Davao City. Tsaka nakikita mo sobrang disiplinado talaga ng mga taga Davao. Dumating ako dito sa Maynila. Siyempre, pagdating ng Maynila, nag-grab ako, nag-interview ako ng Grab, tinanong ko yung Grab driver, "Kamusta?" Nako, sir, wala na talaga. Grabe. Alam mo, sabi nga, hindi ako, yung kausap kong Grab kanina, hindi ako sir political. Wala akong pakialam sa away ng mga Marcos, ng mga Duterte. Labas ako dyan. Kaya lang, ang problema, may napakalaking problema ngayon. Siyempre, kanino ka tatakbo? Ginawa mo na lahat ng magagawa mo. Nag-drive ka na magdamag eh. Nagtrabaho ka na magdamag, ginawa mo na lahat ng makakaya mo, pero hindi talaga sapat eh. Pagka ganun, kanino ka na ngayon magtatanong? Sa mga leader ng nasa gobyerno, magtatanong ako sa kanila ngayon. Ginawa ko na ang lahat, pero hindi sapat dahil hindi naman kayo nagtaas ng pamasahe. Nagtaas lang kayo ng tas hindi pa ako nakatanggap ng ayuda, pero hindi ako pwedeng huminto dahil hindi ako nakatanggap ng ayuda. Kailangan ko pa rin kumayod kasi may pamilya akong pinapakain now. Ang tanong, paano? Ganito na lang ba tayo? So ang pinaka bottom line pa din
ng tatanungin ng mga Pilipino na may problema, yung mga namumuno, sino ba presidente natin? Si Bongbong. So magtatanong sila, ano bang plano ni Bongbong? Hanggang kailan ba to? Hanggang saan ba ito? Kasi talagang ang dami na daw ng mga hindi na bumabiyahe at saka ang dami na daw, lalong-lalo na daw yung mga nagbaboundary. Sigurado nga daw ngayon maraming mahihila na mga sasakyan kasi di ba yung mga nagga-grab, kumukuha sila ng grab ng sasakyan tapos huhulugan nila. Yung hulog galing dun sa kinikita nila. Yung iba, operator, may driver sila. Yung iba, kumuha ng sasakyan, sila mismo ang nagdadrive ng mga sasakyan nila sa grab. Diyos ko po, sabi nila, yari talaga. Baka daw, kung hindi daw ang gusto nga daw ng mga ngayon ng mga operator ngayon na sana kausapin ng gobyerno yung mga bangko na wag maghila ng mga sasakyan kasi nga lalong-lalo na kung yung mga sasakyan ginagamit sa trabaho sa negosyo, sana magbigay ng yung parang grace period ba sa pagbabayad ng monthly amortization ng sasakyan kasi hindi na daw nila talaga kayang bunuin. Mamimili daw sila either yung kanilang kita mapupunta sa sa operator o sa hulog sa sasakyan o sa sikmura nung pamilya nila, mamimili daw sila. Dati, kaya daw nilang pagsabayin yun. May kitang konti, nakakapaghulog pa ng kotse. Baka sakali, sa loob ng 5 taon, sa'yo na yung kotse, o edi kahit pa paano, kumita ka na, hindi ba? Ngayon daw, mamimili ka na lang, pakakainin mo yung pamilya mo o iuhulog mo sa kotse. Pag pinakain mo yung pamilya mo, mawawala kabuhayan mo. Kasi yung kotse na hinuhulugan mo, 1-2 buwan ka lang hindi makapaghulog dyan ng amortization, hihilain na ng bangko yan kung alimbawa naman, lalo mong hindi mapapakain yung pamilya mo dahil mawawala yung kabuhayan mo. Ngayon naman, kung uunahin mo naman yung bayaran yung sasakyan, may sasakyan ka nga, pero putik yan, gutom na naman yung pamilya mo, putol ang kuryente mo, putol ang tubig mo, baka wala ka rin pambayad ng upa kasi kung nangungupahan ka rin ng bahay. Di ba? Ganyan yung kinakaharap. Basic lang ito na kinakaharap ng mga Pilipino. Kanino ka tatakbo? Kanino ka tatakbo? O kaya ngayon, tinan nyo yung mga tao nagdadasal. Pucha, kung walang plano ito, Lord, kung walang plano to, kunin mo na. Kung hindi naman ito kayang ayusin yung problema na kinakaharap namin ngayon, siguro maganda kunin mo na. Kung may cancer daw talaga. Naku, sana. Di ba napapaganon yung mga tao O kaninong kasalanan yun? Ano sagot ni Inday? Patanungin natin ang ating Pangulo, ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Diba? If there's someone who should be asked kung may plano sa bayang Pilipinas, hindi si Inday, it should be the President. Ask the President. Nung nakaraan, meron diyan sa Malacanang nagtanong. Sabi, "Ma'am, pagdating po sa ano bang tawag nila doon, yung subsidy. Sa pagdating po sa subsidy, bakit po hindi natin gayahin yung Taiwan?" Gumanon yung broadcaster. Alam mo sabi ni Claire Castro, meron na tayong subsidy Gumanon. Tanga talaga. Bobo talaga. Akala niya yung subsidy, yung ayuda, yun na yun. Sa atin kasi ganun ang subsidy. Sa ibang bansa, hindi. Sa ibang bansa, di ba, ine-explain ko sa inyo yan, ang ginagawa ng gobyerno, meron silang state-owned na gasolinahan. Yung state-owned company na yon ng gasolinahan, kung halimbawa ang diesel ay nakuha nila ng 60 pesos, may pera ng gobyerno na mapupunta sa kumpanya na yun para ibaba nila yung presyo at ma-afford ng mga magpapagasolina sa kanila ng mga ng sambayanan. Sa Taiwan ganyan. Yung pera ng national government ilalagay nila doon sa yung subsidy na ilalagay, hindi nila ibinibigay sa tao pa 5,000, hindi. Ang ginagawa nila, ilalagay nila doon sa resources. Ngayon, yung resources, instead, 100 pesos ang benta nila ng diesel dahil yun ang benta ng Shell, halimbawa, ng private company na Shell. Tapos ako, Boss Dada Gasoline Station, pag-aari ako ng gobyerno. Ang gasolina sa akin 50 lang, sa kanila 100. So ba't magpapagasolina sa kanila? Sa akin lahat magpapagasolina. Ano yun? Subsidized ng gobyerno. Yung parang NFA nga yan Ganon din yung konsepto. Walang pinagkaiba. So yung tanong, bakit hindi po natin gawin yun? May subsidy naman tayo. Hindi po. Yung subsidy natin, nagbibigay kayo sa bawat, sa targeted individuals yung binibigyan ninyo Dito po, hindi targeted. Ilalagay natin sa yung pera sa halimbawa, Department of Energy para bumili si Department of Energy ng gasolina. Tapos,
yung kalahati ng presyo ng binili nila, yung subsidy doon mapupunta para makakuha yung mamamayan hindi targeted. O kung sino yung magpapagas, makakatipid. O anong sabi ni Claire Castro? Pag-aaralan natin yan, putangin yan. Diba? Gago, diba? O, nasa sitwasyon na tayo na ito. Pag-aaralan pa din. Anong ginawa nyo dyan sa loob ng 2 taon? Last question. VP, sa latest WR Numero survey, you are leading for the presidential Baltics 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una mahal yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero, sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Alright, thank you. Thank you. Yun lang. Ito lang. Ay, ma'am, libreng Dagdagan sakay. ninyo. Libreng sakay daw po, ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis na ito ang nasinati karon, ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay, no, para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of safety. Ganyan ka-proactive si Inday. Wala pa tayong krisis sa diesel, sa gasolina, sa kung saang petroleum, petroleum products. Wala pa tayong problema, may libreng sakay na siya. O, ganyan mag-isip ang mga Duterte, laging una, bago pa magka-problema, ginagawa mo na. O ngayon, may problema na ganito. May libreng sakay sila na in place na. Binabudgetan na talaga nila. Hindi yung saka ka lang maglilibreng sakay dahil may problema na. Yan ang kaibahan ng mga Duterte sa mga nasa gobyerno ngayon. Savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis. Ang galing, di ba? Ma'am, may krisis po ngayon. Magtutuloy ba? Sentido komon. Nung wala ngang krisis, ginagawa namin yan. Ngayon pa kaya na may krisis. Kaya nga namin ginagawa yan para makatulong. Alam nga naman titigil kami dahil may krisis. Hindi, tuloy-tuloy yan at mas lalong dapat magtuloy yan ngayon. Kung binabudgetan namin yan ng ganitong amount before dahil tumaas ang cost ngayon, babudgetan pa rin namin yan. Mas mataas nga lang. Pero tuloy yan. Ano ba namang klaseng tanong yan? Merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba? Initialist sa 12 senators slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. VP, can you name them po? Yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon, no? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay... O, tingnan mo, si Inday Sara pag sumagot, di ba? Spontaneous. Pag tinanong mo, sagot. Mabagal ba siya magsalita? Mabagal para maintindihan mo. Kaysa naman katulad ni Bongbong, binibilisan yung salita pero wala naman nako-construct na thought. Bobo. Ngayon, meron siya, yung mga bashers ni Inday, elementary na lang daw yung kinakausap. Nagbabasa pa. Abay, natural. Para yung mensahe mo, hindi maligaw. Kasi mga bata yan, baka mamaya magkamali ka na sasabihin dyan. Si Bongbong Marcos nga, Diyos ko, kahit sinong kausap mo, bata, matanda, putangin na, para ka nakipag-usap sa para ka nakipag-usap sa puno Wala talagang direksyon Tingnan niyo gaano kagaling si Inday Sara sumagot sa mga tanong ng mga media. Kahit paulit-ulit, sinasagot niya pa rin paulit-ulit. At yung sagot niya, may substance. Ito naman si Bongbong. Nagbigay siya nagbigay ng speech sa mga teacher. Tapos,
Yung mga teacher daw naghahanda, nagluluto ng tuni-tuniladang pansit. Anak ng tinapay naman. Sabi ko nga kung yung manner lang ng pagsasalita ni Inday ang pagbabasihan ninyo, kumpara naman kay Bongbong, Diyos ko po. Kung walang direksyon si Inday sa tingin ninyo magsalita, paano na si Bongbong? Sabi ko nga sa inyo, mas naiintindihan ko pa si Sir Jack Argota magsalita kahit ngongo yun eh. Si Bongbong, putsang ina, mas masahol pa sa ngongo na lasing pa. Diyos ko po. Hinaharas, hinatreten, pinafile ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung Vice President mo? Running mate mo yung right time? Kailan? Depend kung ready, kung meron na. Dahil sa ngayon, wala pa naman ako Vice President na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Tingnan mo, si Inday Sara, kino-consider niya ba sa pagtakbo niya sa 2028 yung impeachment na nangyayari ngayon? She's too confident. Kasi kung ako yan, wala pa eh. Presumptive candidates pa lang naman kami kasi hindi pa naman kami nagpa-file ng COC. And meron pang impeachment eh. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa impeachment na yan eh. Kasi kapag na-impeach ako, hindi na ako pwedeng tumakbo sa 2028. So, pointless kung sasagutin ko yan ngayon. So, let us wait. Kung ako, ganun ang gagawin ko. Pero si Inday, considering na mainit yung issue ng impeachment, hindi niya yun kino-consider, hindi niya isinasama sa considerations niya yung possibility na siya ay ma-impeach. Ibig sabihin, kumpiyansa talaga si Madam. I didn't do anything wrong. Wala akong ninakaw. Lahat yung mga ginagawa ninyo, fishing expedition lang yan. So, hindi ko yan i-consider o hindi ko yan isasama as part of my considerations pagdating ng 2028. Galing, di ba? So, alam mo yon, salita ng salita si De Lima, salita ng salita si Ridon, salita ng salita kung sino-sinong mga ulul na bumabati ko sa kanya. Nakikita niyo si Inday na apektado? Sinasagot ba ni Inday? Hindi. Why? Because there's always a proper forum para sagutin lahat ng mga yan. At yun ang Senado. Let us wait for the Senate impeachment court proceedings para masagot ang lahat ng yan. But until then, bahala kayo sa buhay nyo. Bumula ang mga bibig ninyo. Kahit ano pang gawin ninyo, you've been ruining my name for 4 years already. And clearly, hindi naniniwala ang mga tao. So, there's no way na yung klase ng paninira nyo before, yun pa rin ang ginagamit nyo ngayon and you expect a different result? Bobo kayo. Wala na kayong alam na ibang pwedeng ibato kay Inday. Kaya yung binabato nyo sa kanya ngayon, recycled na, panis na. Hindi nakakagatin ng taong bayan, sawang-sawa na yung mga puta hanggang ngayon may Regis Piatos pa rin. 3 years, 2 years na yan. Wala na bang iba? Oo, di ba? Thank you. Real prices na. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, maluha. Tinanong siya tungkol sa health ni BBM. Nakita niyo naman yung yung reaction niya, 'di ba? Parang baliwala man sa kanya. Nakita mo reaction niya? Good luck sa kanya. Thank you. 'Di ba? Ano sagot niya? Good luck sa kanya. Simple. Natawa ba siya? Pinagtawanan niya ba? O bakit na galit si si Claire Castro doon sa galit na galit si Claire Castro na naman sa kanya? Ito. Pakinggan natin itong salita ni Claire Castro patungkol diyan. Sa pagsagot ni Inday Sara, nakita nyo ang linaw-linaw. Ma'am,
Oh, hindi naman siya nag-volunteer, di ba? Hindi niyo ba ako tatanungin patungkol sa sakit ni Bongbong? Di ba? Sabi nila, ma'am, meron napapabalita na may sakit daw si Bongbong. Oh. Anong sabi niya? Eh, good luck sa kanya. Kung may sakit siya, good luck sa kanya. Kung wala siyang sakit, eh di good. Good luck pa rin sa kanya. I mean, nakita mo ba si Inday Sara? Natawa? Nakita mo ba si Inday Sara? Pinaglaruan yung sakit ni Bongbong? Kasi kung ako tatanungin, Boss Dada, balita ko may sakit si Bongbong. Oh, eh, ano masasabi mo doon? Oh, may sakit siya? Huwag na siyang uminom ng gamot. Oh, itakbo niyo sa pinakamalayong ospital. Oh, pahilot niyo sa albularyo. Oh, ganun ang ko. Talagang kung masama ang kung meron akong masamang ibig sabihin. Pero very, naman si Inday? Straightforward man tanong niya. Good luck sa kanya. Anong gusto niyo sabihin ni Inday? Na naawa siya kay Bongbong, putang ina, matapos ang ginawa ni Bongbong sa pamilya niya. Gusto niyo kaawaan pa siya ni Inday na may sakit siya? Oh, pakinggan niyo tong balitang ito. Binira ng Malacanang ang tila pagtawa ni VP Sara sa usapin ng kalusugan ni PBBM. Anong pagtawa? Ang tumatawa yung mainstream media, hindi naman si Inday Sara eh. Anak ng tinapay. Anong klase na naman to? Fake news na naman yan. Claire Castro, fake news ka na naman. Sabay niyan, pinahahanap ng palasyo sa publiko si Senador Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa makikita natin, tumawa? Is that a last laugh mentality? Yung last lap mentality ng putang ina, saan mo na naman kinukuha yung mga pinagsasasabi mo, inutil ka? Putang ina, tubobo talaga. Ay, nako, Claire Castro. Putang ina, isa ka talagang lihiti mo talaga ang pagka-inutil ng utak mo. Kaya na dapat yung utak mo, i-donate mo na lang. Oo, kasi hindi na gumagana yan. Kakapanood lang natin. Sabi kay Inday, wala na ba kayo ibang tanong? Oh, ma'am, ano pong masasabi ninyo doon sa bali-balita na may sakit daw si Bongbong? Nakita niyo yung mukha ni Inday, tumawa ba siya? Sabi ni Inday, good luck sa kanya. Tapos nag-smile. Tapos, umalis na. Ang tumawa, yung mainstream media, hindi naman si Inday Sara. Putang ina, anong iniiyak mo, Claire? Kung nalulungkot ka, pukin ang ina mo ka, na may sakit si Bongbong, putang ina ka dahil alam mo na tapos na ang kabuhayan mo pag nawala si Bongbong. Kaya alalang-alala ka. Wala nga paki si Inday. Anong magagawa mo? Anong gusto mo? Maglupasay si Inday na may sakit si Bongbong? Buong Pilipinas nagbubunyi na may sakit yung tao. Inamin mo na may sakit yung tao. Puta, imbis kaawaan. Pinagbubunyi pa ng mga Pilipino. Pinapanalangin nga. Sana huling gabi niya na ngayon eh. Bakit na naman si Inday na naman ang may kasalanan? Itinanong lang naman siya ng mainstream media kung anong masasabi niya. Anong gusto mo sabihin niya? Bongbong, magpagaling ka. Kung nasan ka man, yan tumbong mo, paganahin mo. O sana bukas, makatai ka na ng maayos. Pwede ba naman sabihin ni Inday yun? Hindi naman siya doktor, hindi naman sila close, hindi naman sila magkaibigan. Anong gusto mo? Anong ini-expect mo na isasagot ni Inday doon sa tanong na, ma'am, meron daw pong sakit si Bongbong. Anong masasabi mo? Get well soon? Inan to gago? Tarantado rin talaga to eh. Or mockery of misery? Anong mockery of misery? Tinan mo yung itsura ni Inday. Taraw sa body language ni Vice President Sara Duterte ang ibig sabihin nito ng Body language, pukin ng ina ka. Napakabobo mo, Claire Castro. Yung verbatim nga, hindi mo maintindihan. Yung comprehension mo, ang hirap mo ngang umintindi ng yung literal, yung mismong sinasabi ko, yung upfront na sinasabi ko, straightforward na sinasabi ni Inday Sara, hindi mo nga matanggap eh. Babasahin mo pa yung body language niya. Puta, hindi ka naman psychology. Hindi ka naman psychiatrist para magbasa ng mga gestures. Inutil ka. Nakita mo ba si Inday? Naggano ng buhok. Oh, tapos good luck. Nakita mo ba siya tumawa? Wala namang ganun. Oh, wala naman siya sinabing mamatay na siya. Oh, mamatay ka na sana. May sakit ka na pala. O di ituloy-tuloy mo na. Kung mamamatay ka bukas, ba't hindi pa ngayon? Ba't hindi siya gumanon? Di ba? Kayo, basahin niyo yung body English or body language ni Inday Sara. Meron ba siyang maling ginawa dyan? Ito ang patunay talaga na si Claire Castro. Wala na talaga siyang, basta Duterte, putang ina, kahit maayos naman, pangit sa kanya. Alam mo, hindi na problema yung body language, hindi na problema yung manner ng pagsagot niya. Ang may problema yung utak mo, Claire Castro. Putang ina, pa-check up mo yan, baka may mga amag na yan. Wala ka nang utak, inaamag pa yung utak mo. Ano ba naman yan?
Putang ina, baka pag in-x-ray ka, sabi ko sa'yo, tumagos hanggang kabilang kanto yung x-ray. O, pag in-x-ray yung utak mo, tinutok dito yung tinutok dito yung makina ng pang x-ray. Tring! Pagbukas nila, on. Tring! Putang ina, ang makikita yung utak ng kapitbahay. Wala kang utak, Claire. Punyeta ka. Ang ayos-ayos naman ng dito, Inday Sara dito. Duterte ang ibig sabihin nito nang matanong tungkol sa kanyang opinyon sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. May kasama raw pagtawa ang sagot ng bise. Pareho raw walang basihan ang tanong sa bise at sagot naman nito sa media, kaya tinawag na irresponsable ng palasyo ang pananaw ni VP Sara. With regards sa health ni PBBM, na medyo Sino ba tumatawa? Ang tumatawa yung mga media eh. Ang tumatawa yung may mga hawak na camera ng mga cellphone. Tumawa ba si Inday? Nakita nyo, he. Gumanon ba si Inday? Hindi naman. Anak ng tinapay ka, Claire Castro. Malala na yung sakit mo sa utak, Claire. Palagay ko, putyang ina, kung meron ka ring sinisingot, itigil mo na yan. Oo, nakakakita ka na ng mga bagay na hindi mo nakikita. Natutulad ka na kay Bongbong. Nakikipag-usap ka na siguro sa kung kani-kanino masasamang espiritu. malubha. Good luck sa kanya. Ayon sa Malacanang, Ba? Simple, good luck sa kanya. Ano nga gusto mong sabihin? Sinabi na ni Inday, good luck sa kanya. Anong gusto mong sabihin niya? Mamatay ka na. Sana wag ka nang gumaling. Oo, yung yung karma yan, mirisi. May ganun ba siya sinasabi? Wala naman. Pacheck ka sa albularyo, ba kinukulam ka na ng mga Pilipino? Wala namang ganun. Kalinaw-linaw. Habang tinatanong siya, naggaganon siya ng buhok, gumanyan siya, tapos medyo inayos niya lang yung kanyang balikat kasi parang sundalo yan eh. Laging straight body as Inday Sara, yung posture niyan, laging correct eh. Tapos ang tawa ng tawa yung mga nagtatanong sa kanya, hehehe. May sakit daw. Anong masasabi mo? Good luck sa kanya. Ilang words? Good luck sa kanya. 4 words lang yung sinabi. Tapos ngumiti. Anong gusto mong gawin niya? Umiyak siya? Ang tinapay, Claire, ikaw na lang. Putang ina mo, ikaw na lang sumagot lagi. Ikaw na lang tama. Ang ina niya, sabi ko, saan kaya talaga to nagtapos talaga tong UST to eh. Ganyan baka bobo yung mga abogado sa UST. Marami naman akong kilala ng mga taga-UST, di naman ganito katanga. Sobrang pagka-propagandista nito, sobrang fake news peddler nito. No? Ngayon, irereklamo daw nila yung mga fake news peddler, siyang fake news. Tinawanan ba ni Inday? Kayo, lagay niyo sa comment section, tinawanan ni Inday? Hindi na nga pinakita ng bilyonaryo yung buong hanggang sa umalis siya eh. Kasi nga, putsang ina niya. Kung ako naman dito sa sa mga media na nandiyan dyan, ma'am, di naman tumawa si Inday, ngumiti lang. Ang tumatawa yung mga nag-i-interview sa kanya. Wala namang tawa, hindi naman tinawanan ni Inday. Sinabi pa nga ni Inday, good luck, ba't masama pa rin ang dating sa'yo? Putang ina niyan, anong gusto mo sabihin? Sabihin mo, good luck, masama ang dating sa'yo. Pag sinabi mamatay ka na sana bukas, sigurado mas masama ang dating sa'yo nun. Ang inan to, boba talaga eh. Anyang, taliwas sa ugali ng Pilipino ang ipinakita ni Duterte dahil hindi raw gawain ng Pinoy. Anong ngumiti lang eh, kumanan lang eh. Puta, pati pagngiti, bawal sa'yo, Claire. Malala ka na. Magpa-check up ka na, Claire, sa mga espiritista. Oo, dahil puta palagay ko sinasanibang ka na ng santo ng mga tanga. Ngumiti lang si Inday, di ba? Good luck, tapos umalis na eh. Anong gusto mo? Hindi ko talaga maintindihan eh. Sana kung ako nandiyan dyan, press corps, sasabihin ko, ma'am, ano ba gusto mong sabihin ni Inday? Kung ikaw si Inday, anong gusto mong sabihin niya? Ang ganda na nung sinabi ng tao, good luck sa kanya. Buti sana kung sinabi ni Inday, bad luck sa'yo. Buti nga sa'yo. Nye. Buti kung ginanon niya, hindi naman. Claire Castro, tayo na, kung ako sa'yo, iumpog mo yung ulo mo sa simento, baka sakaling lumabas yung katiting na utak mo sa tenga mo. Walang silbi yan eh. Ang gawing katatawanan ang sakit ng isang tao, lalo na kung gawa-gawa lang din naman daw ang peking impormasyon. Gawa-gawa naman pala yung peking impormasyon, ba't nasaktan ka dun sa good luck? Akala ko ba walang sakit? Kung wala naman sakit si BBM, sabi ninyo, hindi naman mamamatay, wala namang stage 4 colon cancer. Sinabihan na nung tao na good luck, ba't inis na inis ka pa? Eh, patunay ba yan na may sakit talaga? Ayun na, kayo din na nagbibisto sa mga sarili ninyo eh. Sinabihan na good luck, nagalit pa. Ay, ilan yan. Na may malubhang sakit ang Baka gusto mo, pulbuhan pa ni Inday. Gusto mo, banyusan pa ni Inday. Punasan niya ng yung pawis sa likod, punasan niya. Ganun ba gusto mong gawin? Ay, mo, ikaw gumawa. Luka-luka ka.
Pangulo. Patutsada ng palasyo, an idle mind is a devil's playground. Sinagot na rin ng Malacanang ang mga ibinabatong paratang na artificial intelligence o AI daw ang mga litrato at video ni PBBM nitong mga nakaraang araw, bunsod ng mga social media post na naospital daw ang Pangulo dahil sa sakit. Ang anyay, matitinong mainstream media raw ang may alam ng katotohanan, kaya umapela ng tulong sa media ang palasyo na tulungan ng gobyernong laban. Wala na, nagmamakaawa na sila sa mainstream. Sabi niyo, nangihingi kami ng tulong sa inyo. Paano ka nangihingi ng tulong? Hindi niyo inimbita dyan yung mainstream. Di kayo nagla-live coverage. Walang mainstream na pumupunta. Even mainstream. Kasi kung totoong nakita nila si Bongbong, they will ibabalita nila yan. Oh, they will make a news about it na siya'y maayos. Hindi nyo rin sila iniimbita. Inantas humingi kayo ng tulong sa kanila. Walang yan. So sabi ko nga sa inyo, hindi nila tayo kaya. The fact na talaga nagmamakaawa sila sa mainstream media para tulungan sila, mas pinakikinggan na kasi talaga ng tao yung social media, and they cannot go to us at offeran tayo or sabihan tayo na please naman magpropaganda naman kayo na maganda para kay Bongbong. Hindi nila pwedeng gawin yun. Hindi nila pwedeng magdala ng mali-malitang pera sa atin. Dahil alam nila, pag nagdala ka ng malitang pera, baka videohin tayo nito, madali tayo. So nangingi sila ng tulong sa amin. Kaya nga importante talaga mga bossing yung ating tawag dito, yung naitutulong natin o partisipasyon natin dito sa pag-expose ng katiwalian sa gobyerno at pagpapakita kung gaano katanga itong mga to. Importante, pero mas importante sa lahat, kung ikaw na nanonood, mag-share ka ng mag-share. Ikaw na nanonood para makapang-asar ka ng mga tarantado sa Pilipinas, i-share mo ng i-share tong video natin. Sabi ko nga sa inyo, konti na lang, tatalunin na natin yung mainstream media na yan. Wala na. Humihingi na sila ng saksdolo mga bossing. Hindi nila kaya yung yung lakas ng boses natin. Ang fake news. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang palasyo sa 31 absences ni Duterte allied Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung ano po ang nararamdaman niya, dahil karamihan po sa atin, halos lahat tayo ay nagtitipid. Sa kanya po nyo siguro itanong yan kung inyo po siya mahahanap. Tanging si De La Rosa lang daw ang makakapagkomento sa kanyang attendance sa Senado. Para sa adjunct... Buti naman. Kala ko pati sasagutin mo. Tangina, wala ka namang alam dyan. Di ba? Tarantado talaga eh. Gago talaga eh. Tapos ngayon, sabi niya yung kontra fake news. Ayan kontra fake news daw. Sige, pakinggan natin tong balita niya tungkol sa kontra fake news. Isa yung numero 1 fake news. Muli namang nagbabala ang palasyo sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid nilang dumadami ngayon ang mga naglipa ng maling impormasyon. Kabilang anya dyan ang umano'y kumihinang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, pati na kawalan daw ng aksyon ng gobyerno sa nangyayaring krisis. Kahapon sa pangunguna ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Saan kayo sumagot dyan sa comment section. Do you believe walang ginagawang aksyon ang gobyerno sa problema natin ngayon? Kanina lang kinuwentohan ko kayo patungkol doon sa non-political na grab driver na nasakyan ko pa uwi ng bahay kanina from the airport. Galing ako ng Davao City. Yung kinuwento niya na hindi ako political. Wala naman kasing may tutulong talaga sa akin niya sa pang-araw-araw eh. Kasi trabaho ng mga taga-gobyerno na magtrabaho para sa bayang Pilipinas. Ako, trabaho ko yung ekonomiya ng pamilya ko. Mapakain yung pamilya ko, mapaaral sila. Kung aabutan kami ng pamahalaan ng programa, maraming salamat, responsibilidad man nila yan. Pero yung away politika na yan, wala yung may tutulong sa akin eh. Stress pa yan. Ngayon, dahil sa nangyayaring ito sa Pilipinas, wala na akong magawa, wala na akong solusyon. Lahat na, hindi na ako halos natutulog. Pag nagbiyahe ako, 12 hours. Usually, dapat ang taon, nagtatrabaho lang yan, 8 hours. Pero 12 hours na akong nagdadrive. Pero kulang pa rin. Kailangan ko bang gawing 14 hours? 16 hours? Wala na akong tulog nun pag ganun. So, nagsasakripisyo na ako ng sobra-sobra pero hindi ko na masolusyonan. Kanino ako tatakbo? Tatakbo ako ngayon sa gobyerno dahil doon nagiging political sila. Dahil sa hirap ng nararanasan nila, napapatanong sila, ito bang presidente natin may ginagawa? Anak ng tinapay. Tapos biglang makikita mo sa Facebook, sa dyaryo, putang ina niyan, impeachment. Anong klase yan? Hindi naman yung impeachment, kahit naman ma-impeach si Inday Sara, putang ina, problema ko pa rin ngayon, bukas at magpakailanman. Kung papaano ko iraraos tong pamilya ko. Ano may tutulong sa akin ng impeachment na yan? Lahat ng tao ganun na sinasabi. So imagine for a person that is not political, hindi siya pro Duterte, hindi siya anti-Marcos, ano lang talaga siya? Araw-araw na nakikipagsapalaran siya para sa pamilya niya. Inuubos niya yung kanyang focus, attention sa pamilya niya, hindi sa away politika. Pucha yan, dahil daw sa hirap na nararanasan nila,
nagiging daw silang political eh. Kaya nga naiintindihan daw niya kung nagagalit yung mga tao sa administrasyon. Kasi sa sobrang hirap ng nararanasan ng mga Pilipino. Kasi, oo nga naman. Ang problema ng bayang Pilipinas, pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, uncertainty, security of tenure, bahay, kotse, lupa, babae. Yan ang mga problema ng mga Pilipino eh, hindi ba? Tapos, si Inday Sara, gusto mong ipa-impeach na pinaprioritize mo. Na para bang, pag na-impeach siya magi-snow na sa Pilipinas. Gago pala kayo eh. Ilang netizens ang pumuna na artificial intelligence o AI umano ang mga video. You know what? Yung mga tao sa social media, you cannot blame them for speculating. Why? Wala kayong ginagawa. Pangalawa, hindi kayo nagpapakita. Pangatlo, medical bulletin lang ilalabas ninyo. Pang-apat, drug test result ilalabas ninyo. Hindi nyo magawa. So, anong gagawin ng Pilipino? Manguhula. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung si Inday Sara pinahaharap natin sa kamera, sa hearing, dahil para para mapatunayan niya na wala siyang kasalanan. Ba't hindi natin gawin kay Bongbong na hingan natin siya, i-require natin siya ng medical bulletin at saka ng drug test result para ma-assure niya na wala siyang problema, na hindi siya depektibo. Ba't kay Inday Sara nag-a-apply yung ganun na guilty yan kaya ayaw humarap? Bakit kay Bongbong hindi natin pwedeng i-apply yung may cancer yan, hindi naglalabas ng medical bulletin. Addict yan, hindi naglalabas ng negative drug test. Hindi natin pwedeng gawin kay Bongbong. Tapos kay Inday Sara pwede natin gawin kaliwat kanan. Sinasabihan si Inday Lustay, Inday magnanakaw, Inday ganito, Inday araw-araw ginaganyan siya. Tapos pag kasi Bongbong Marcos yung ginaganyan, putang ina, magdidemanda kayo. Abay, gago pala kayo eh. Tangina ninyo, pera pa ng taong bayan yung ginagamit nyo para panghabla. Magnanakaw na nga kayo, di umano. Ay lang yan, sinasayang nyo pa yung pera ng taong bayan para magsampa ng demanda. Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news. Putangin na yan na naman. Gagawa na naman daw sila ng website para isumbong. Gumawa kayo ng website para isumbong yung mga ghost project ng DPWH. Putang ina ninyo, ano nangyari? Wala. May nakulong na? Wala. Ang nakulong, putang ina yung mga hindi dapat makulong. Yung mga dapat makulong na mga most guilty, putang ina hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. Ngayon gagawa na naman kayo ng website, putang ina ninyo, portal kung ano man yan. O dapat ang gawin nyo, portal sa impyerno para magpunta na kayo lahat dun eh. Putang ina ninyo eh. Gagawa na naman kayo ng portal para pagsumbungan. Pagsumbungan ng mga troll army nyo. Alam mo, Claire Castro, mapupuno ng sumbong sa iyo yung portal na yan. Maniwala ka, isasara nyo yan, 3 oras pa lang nakakaraan. Pag inap nyo yan, 3 hours, magsasara yan. Bakit? Putang ina, puro ikaw isusumbong dyan, Claire. Kayong dalawa ni Bongbong. Kayong dalawa ni Bongbong ang pinuno ng fake news sa Pilipinas. Tarantado kayo. Kayong dalawa ni Bongbong, mag-amo talaga kayo, parehas kayo sinungaling eh. Walang hiya kayo eh. Pag nag-up yan, putya makita mo, tatad rin ng sumbong yan. Fake news to, sino? Si Claire Castro. Gago pala kayo. Ako to eh. Tingnan mo, Claire Castro, putang ina, mapapahiya kayo dyan sa gagawin nyo na yan. Na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan. Putang ina niyan, buti pa yung fake news, hindi nyo tutulugan. Pero yung problema ng Pilipino, hindi nyo tinutugunan. Tarantado pala kayo eh. Gago pala kayo eh. May oras sa fake news. May oras sa fake news pero walang iya. May oras sa fake news pero walang oras sa na tugunan yung mga problema sa Pilipinas. Walang hiya ka. Ito pa isang kabobohang sagot na naman to ni Claire Castro dito sa issue ng Oplan Galugad. Some groups are raising the alarm over the implementation of the DILG's Safer Cities policy. You have Kabataan Party List saying this is anti-poor and elitist, saying the government should focus on addressing poverty. Isa pang tanong, lagay nyo rin dyan sa comment section. Ito bang ginagawa nila anti-poor? Kasi yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs, anti-poor daw. Ngayon, ibinabalik sa kanila ng Makabayan. Makabayan din yan. Nagsasabi anti-poor yung ginagawa ni Pangulong Duterte na operasyon para sa peace and order. Ngayon, ginagawa rin sa kanila ng makakaliwa, anti-poor daw yung ginagawang Safe City Act o whatever. Yung mga Oplan Galugad nila. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin nyo ba anti-poor yan? Yung
galawan na yan. Then ordinance enforcement. Yung sa 10 p.m. curfew minors, sabi naman po ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, this may conflict with the Juvenile Justice and Welfare Act na wala raw po dapat penalty ni-impose sa mga bata. And yung previous Supreme Court ruling na ini-struck down yung mga ganito pong curfew. Given these legal limits, is Malacanang still supportive of this national policy? Unang-una po, ito naman matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. So ang pagdidisiplina sa mga kabataan, nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang minor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protect. Di ba kailangan disiplinahin? Di ba? So do you agree na yung ginawa ni Pangulong Duterte noon na curfew, yung ginawa ni Pangulong Duterte noon na bawal na yung magbidyoke, bawal yung mag-inuman sa kalsada, yung liquor ban, sa tingin ba ninyo tama, maganda? Kasi dyan sa Davao may curfew yung mga minor de edad, yung mga kabataan. Pag nadaanan ka, tatanungin ka talaga kung saan ka galing. Kung ma-justify mo, ihahatid ka ng pulis sa bahay mo. Hindi ka nila papabayaan na maglakad pauwi sa bahay mo. Ilan taon ka na? 15. Anong oras na? Ba't nasa labas ka pa? Galing kasi ako sa kaklase ko. Wala nang jeep eh. Naglalakad na ako. Walang hiya ka. Sige, saan babae mo? Dadaling ka nung pulis sa bahay mo. Ganyan dyan. May nagiinuman sa kalsada sa Davao? Wala. May mataas ang krimen sa Davao? Hindi. May krimen? Meron pa din. May masasamang loob? Meron pa din. May drugs? Meron pa din. Hindi naman perpekto. Lahat naman hindi perpekto. Pero kumpara sa ibang mga syudad, sa buong, lalo na maunlad na syudad, yung crime rate dyan sa Davao, kaya nga nasa safest city sila eh. Liquor ban, hanggang anong oras ang alak sa Davao City? Alas 12. Hanggang alas 12 ka lang pwedeng uminom. Halimbawa, umorder ka. 11:30, umorder ka na 10. Sige. Yang in-order mo 10 na yan, kung hindi mo ipapabarkip yan, ubusin mo yan ng 1:00. Kasi ang last order, alas 12. Pero, pwede kang uminom hanggang 1:00 lang. Ubusin mo yan hanggang 1:00 ha. Kasi mauutak ang tao eh. O-order na sila ng 5 case para umabot sila ng alas 6. Hindi po. May oras ang mga inuman sa Davao City. Last order ka, 11:30, alas 12, tapos na yung liquor ban na, papabayaan ka na lang nila ubusin mo yung in-order mo sa loob ng 1 oras. 1:00, alas 2, sarado yan sa ayot sa gusto mo. Ganyan ang disiplina sa Davao City. Ngayon, hindi ba gusto nyong igawin dito sa buong Metro Manila? Kasi nga, matigas ang ulo ng bata, kasi nga ganito, kasi ganyan, nagsisimula ang catcalling sa mga lasing, ganyan. Bawal pa yung mga nakahubad, di ba? Ginawa na yan ni Pangulong Duterte noon eh. Diyan sa Marikina, ginawa na yan bago pa yung panahon ni Pangulong Duterte eh. So, matagal na ngang ordinansa yan, bakit hininto? Tapos ngayon, ibabalik ninyo. Gago kasi kayo eh. Tangina ninyo eh. Porket matataas ang mga pride ninyo, kahit maganda naman yung ginagawa ng mga Duterte noon, puta, hininto ninyo eh. Kasi ngayon, ibabalik nyo, akala nyo kayo nakaimbento. Mga ulul. Ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa proteksyon ng bawat Pilipino. Di tama si Pangulong Duterte. Na yung kanyang mga operations, yung kanilang tokhang, hindi anti-poor yan. Hindi anti-poor yan. Nagkataon lang, 70% ng mga Pilipino mahirap. Pero hindi yan anti-poor. Kasi nga, ang makikinabang dyan, lahat. Kapag nagkaroon ng order, mahirap, middle class, hanggang sa pinakamayaman, makikinabang. Pagka ginawa natin ng maayos yung trabaho at pinatupad natin yung mga ordinansa na para sa atin lahat, di ba? Lang po. May paalala na lang po bang Malacanang sa law enforcement agencies that baka yung iba po ang tendency is ma-abuse yung power to enforce these ordinances? Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Ang ina, saan isusumbong na naman? Kay Bongbong, siyang inan yan. Ang tagal na namin sinusumbong kay Bongbong, lahat ng mga kagaguhang ginagawa ni Bongbong, hindi niya pa pinahuhuli sarili niya. Walang hiya kayo talaga. Ay, nako. Hindi ba? Masaya ba kayo sa mga na-discuss natin? Napahaba tayo
Ganyan talaga. O sabi ko nga sa inyo, dito lang naman kayo sa vlog ko makakita ng ganitong klaseng vlogger na ang dami sinasabi. Ang dami paliwanag. Importante 'yon. O mas maganda na yung sarili natin nilalagay natin sa bawat sa bawat content. O hindi lang tayo basta play lang ng play. O kailangan talaga yung opinion natin yung mangibabaw at I hope na parehas tayo ng opinion. At kung parehas tayo ng opinion, nagustuhan mo to, mag-like, mag-share, mag-subscribe ka. 2 Facebook natin, 2 YouTube natin. Mag-subscribe ka, mag-follow ka. Tapos nakakaluwag-luwag ka naman. Mag-super thanks ka para meron tayong pang-ayuda sa mga kababayan natin na nahihirapan ngayon. Ayusin natin 'yan. Gagawa ko ng paraan para makalikom ako ng pondo para maipamigay sa mga banateros na nangailangan tulong yun. Konting tulong lang yan para sa kanila. Hindi naman na siguro tayo maghihirap dyan. Maraming salamat mga kababayan. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Mamatay lahat ng mga kawatan sa Pilipinas.